Magandang umaga po sa ating lahat. Update muna tayo dito sa ating binabantayang bagyong na si Neneng mula sa nilabas natin Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. Ang Pag-asa ay may minomonitor na 3 bagyo. Lahat ito ay tropical depression category sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Umpisahan natin dito sa bagyong si Neneng na nasa loob ng ating PAR. Huling namataan sa lahing 675 kilometers east ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Para naman sa mga bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, upisahan natin nandito sa may West Philippine Sea. Huling namataan sa lahing 670 kilometers west ng Calayan, Cagayan. Patuloy ito kumikilos palayo ng ating bansa patungo dito sa southern mainland China. Kaya wala itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantala, yung bagyo naman na nasa east ng ating bansa, huling namataan sa lahing 3,090 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, mataas pa po yung uncertainty na itong bagyong ito, pero inaasahan natin dahil sa bagyong ito, next week, magkakaroon muli tayo ng enhancement ng southwest monsoon na magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So yun po, para sa ating mga kababayan, tutok tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa, lalo na sa development netong 3 bagyong ito. Yung southwest monsoon natin patuloy na umiiral dito sa may Luzon at western section ng Visayas. Dulot nito, asahan natin buong Luzon pa rin at dito sa may Aklan at Antique ang makakaranas pa rin ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Sa nalalaming bahagi naman ng Visayas, pati na rin sa buong Mindanao, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga posibilidad ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Para sa ating forecast track natin sa bagyong si Neneng, nakikita natin wala po itong magiging direktang epekto sa anong parte ng ating bansa at patuloy na kumikilos patungo ng Taiwan kung saan magla-landfall ito by Friday dito. Para naman sa ulan na dala ng habagat, inaasahan pa rin natin malalakas na pag-ulan ang maitatala natin sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ngayong araw. Dito naman po sa mga color yellow natin, inaasahan pa rin naman natin yung significant rainfall at pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin dahil ilang linggo na rin tayo nakakaranas ng mga pag-ulan kaya mataas na yung tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa dahil saturated na ang ating mga kulupan or hindi na po nakakasipsip ng tubig. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan at ugaliin natin makinig sa ating mga local government units hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan natin gawin. Bukas naman, inaasahan natin malilesen na yung mga pag-ulan dulot ng habagat. Inaasahan pa rin naman natin yung mga significant rainfall dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Kaninang 5 a.m. ay naglabas tayo ng heavy rainfall warning at inaasahan po natin yung malalakas na bugso ng pag-ulan. Red warning tayo dito sa may Bataan sa portions ng Zambales, Cavite at Batangas. Orange naman sa portions ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Bulacan. Yellow dito sa Metro Manila, Rizal, portions ng Nueva Ecija, Batangas, Quezon, Tarlac, Pampanga at Bulacan. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan, lalo na po yung papasok po ngayong umaga. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. At yan po muna ang latest dito sa ating bagyo na si Neneng. Next update po natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.post.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat.